What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Tila'y nagdadalawang isip di umano, no? Ang Administrasyong Marcos kung itutuloy ba ang SONA o hindi. Dahil nga sa nangyari kay Donald Trump, na baka di umano ay magaya si BBM na paputukan habang nagsasalita di umano ito. Naku naman po. O baka naman di umano may pagsabog na naganap dahil sa winika ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ay designated survivor. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman ang wika ng taong bayan bakit naman siya matatakot kung alam niyang wala naman itong ginagawang masama, no? Natakot ba di umano? Lalo na't na-expose ang mga baho ng kanyang administrasyon dahil sa pangongontrol di umano ng kanyang asawa at pagprotekta sa mga smuggler sa bansa na siyang alam ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sabi ni Kuya Dong, masyadong magulo ang Pilipinas. Napakagulo. Imagine ninyo mga kababayan, imbis na kayo ang uunahin si Taylor Swift. Imagine ninyo 32 billion. Diba? 32 billion Grabe. pesos ang ilalaan Billion. para sa Coldplay at saka kay Taylor Swift. See that? Sino yung importante? Kayo o si Taylor Swift? Di ba? Dahil pinaghahandaan yung concert na yan ng Clark International Airport. A government-controlled company yan, corporation. Di ba? So yun na lang yun eh. Sa araw-araw natin, sabi ko sa 2 taon kong nagdadadakdak dito, di ba, which is kasama ko kayo, wala nang matino tong gobyernong ito, yung 20 million na gastos nila dyan sa SONA. SONA. Although, in fairness, di ba, na hindi naman daw ito para lang sa sa per plate, hindi daw 10,000 per plate daw. Okay, based sa kay sino ba yung nagsabi nun? Basta nabasa ko lang na yung 10,000 pesos daw ay hindi daw yun halaga ng per plate. Ito daw ay kasama ng mga logistics, Pero nga dapat wala ng SONA kasi anong i-expect mo sasabihin? 'Di ba ang SONA ay isasalaysay o sasabihin ng isang presidente ang mga achievements niya sa kanyang panunungkulan. Ano achievements niya? Asa yung pangako niya? Wala. Nga nga lahat. Pabahay, wala. Tinatapon na nga lang daw kayo sa mga off-site cities o off-site area, sabi ni Acuzar. Ano sasabihin niya sa 20 million worth na State of the Nation address? Sabi ko nga sa inyo kagabi, buti kung aaminin niya na siya ay mastermind, si Bangag Jr. at ang asawa niya, ang mastermind sa lahat, sa kidnapping. Di ba? Siya ang mastermind sa illegal, sa smuggling. Di ba? Lahat. Ano pa gagawin ninyo? Lumabas na kayo ng bahay bago mag-SONA at ilabas ng inyong flag at mag-speak up kayo. Di ba? Pero simulan muna natin, baka may lumabas I don't know kung sino. Pero natatakot ang mga hitad, natatakot at nag-hallucinate. Sabi ni Miss G, you're right. Grabe ito. Puro pagwawaldas ng walang kasaysayan. Walang kasayahan. Bangag na bangag talaga. Ayun na nga palangga. 20 million pesos for 2,000 na mga kawatan. Okay? So, syempre mga ibang guest doon, minus yung hindi kawatan. Pero 2,000 katao daw ang pupunta doon, 2,000 na kawatan. Syempre, asama mo na yung 300 plus na kongresista. Ang 24, si Senator Bato hindi a-attend. Yung mga asawa nila, mga kabit nila, yung mga anak nila na lumalamon ng pangawat sa pera ng bayan. Hindi kayo nahiya. Mga ginayupak talaga itong mga to. Hindi kayo nahiya. Yan, yung mga asawa ng senador at kongresista, halos lahat ng mga suot yan nakaw sa bayan ng mga kipay nyo. Kakagalit. Okay? Yung mga suot ng mga asawa ng senador, ng mga kongresista, galing lahat sa kaba ng bayan. Lahat yan galing sa kaba ng bayan. Ang porma-porma ang mga bigaon. Reset.
Akala mo naman galing sa pinaghirapan nila, galing naman sa pinagbikaan nila, di ba? Kayo ba, alam nyo, ito huwag kayong humanga kailanman sa mga nakapilipinyanang eklabush diyan sa Kongreso at Senado dahil yung mga yan, mga walang kasing sama dahil sila ay katuwang ng kanilang mga asawa, mga kabit sa paglulustay, pagnanakaw ng pera ng bayan galing sa inyong mga taxpayers. Yan ang katotohanan. Dangsky Altamirano, thank you, you're awake. Di ba? Lalamon ang mga hitad sa pera ng bayan. Wala po kayo, sabi ko pa ulit-ulit, wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat si Bangag ang namumuno. Dahil kasabwat lahat, mastermind siya lahat. Madam, pati panty nila, pera ng bayan, sabi ni Gloria Villaronte. Exactly. Tama ka palangga. So lahat yan, pati pang napkin nila galing sa pera ng bayan. Kaya ako, wala akong kabilib-bilib sa mga jutang ginemes na yan. Bakit ka bibilib sa mga yan? Porket Pilipiniana lang sa SONA. Hoy, ang kakapal ng mukha niyong mga asawa ng mga kongresista at senador. Ang bawat sinusuot nyo galing sa perang pinaghirapan ng taong bayan. Kaya wala kayong umarte, pati botox nyo sa amin galing. Pati, ano yung tawag dyan? Yung pang ganon nyo. Ano ba yan? Lahat ng pati pag-retoke nyo galing sa kaba ng bayan. Kaya wala kayong karapatang umarte-arte. Yawa mo. Pati, ano pa ang gagawin natin sa mga to? Kaya huwag nyo nang paabutin ng SONA, sabi nga ni Palangga, ni Defenders. Itatakot nga sila, baka daw hindi na umabot ang SONA. Ay, hindi daw matuloy ang SONA. Sana nga, sabi ko, nasa inyo namang mga kamayan. Sabi ni Commander Aguila, uy, Commander Aguila, gising ka pa. Ang SONA ay parang pageant, pagandahan ng suot. Alam mo kayo, yun, tama ka. Napansin ninyo, only in the Philippines. Parang pageant, pero lahat nakaw sa bayan at mga bulok ang mga pagkatao. Hoy, ikaw, asawa ng kongresista. Ikaw, asawa ng senador. Yan yung mga beauty queen na kumakabit at mga sa senador na mga swangit, di ba? Nakita niyo yung mga beauty queen na pumapatol sa mga kongresista at senador na mga mukhang toko? Di ba? Mga toko. Pera lang ang habol nila. Pera ng bayan. Kaya wag kayong mag-idol sa mga yan. Beauty queen na kumakapit sa mga guru-guru. Di ba? Mayroon bang, ito nga, magparangkahan tayo. Kung ikaw ay magandang babae, okay? Magandang babae, sexy, you're on your 20s, 25, ganyan-ganyan. Ang pinaka-common, papatol ka sa kaedad mo o matanda lang sa'yo ng mga 5 years, ganyan-ganyan. Di ba? Papatol ka doon sa mga ganong edad kung ikaw ay nasa 20s. Pero bakit pumapatol ito mga hitad na ito sa mga kongresista at senador na mukhang guru-guru ang mga feslak? Kasi ang ina-after nila ay pera ng bayan. Ganito kasi ang mga artista. Tandaan nyo, kayong mga artista na mga iba pang beauty queen. Kasi ang mga artista, high maintenance ang mga kifayla boom. So kapag laos na sila, syempre, kaysa pumatol sila sa mga tambay o addictos benedictos, di papatol na lang sila sa mga kongresistang kahit guru-guru ang feslak, kasi ang ina-after ng mga yan is pera ng bayan. Tama. Okay? Pera ng bayan. But I'm not saying na lahat ng pumapatol sa may edad, is ganon ang kanilang mentality na para kumuha ng pera. We're just talking sa mga politiko. Wala akong pakialam kung isang maganda ka, tapos pumatol ka sa isang mayaman. I really don't care kung hindi naman galing sa pera ng bayan. Ang pinag-uusapan po na, don't get me wrong, ang pinag-uusapan natin dito, politiko. Kung mga businessman, di ba? Kasi may mga, in fairness, may mga businessman naman talaga na mga bagets at their 40s, ang 40 bata pa, no? At ang 50s bata pa. Di ba? So, I don't mind kung ikaw ay pumatol sa bonggang-bongga at na-inlove ka naman. Wala akong pakialam dyan. Kasi pwede ka naman talaga ma-inlove sa mas matanda sa'yo. Okay? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung mga politiko.
na mga amoy alkitran. Amoy albatros, 'di ba? Kasi yung iba doon naamoy ko eh, 'di ba? Doon sa during the inauguration. Yung mga yan, amoy albatros, amoy alkitran. Papatulan ng isang beauty queen, ng isang artistang maganda. Hello, mga palangga. Ang kaya nila pinatulan yon dahil sa kanilang what? Maintenance. Future nila. O kraya na lang tayo mga palangga. Di ba? Damski. Hindi magpapatol yan sila dun sa bukbukin ng Feslock. Unless kung talagang pag-ibig ang nararamdaman. Well, siguro, hindi ko sasabihin na 100%. May mga ilang porsyento. Pero tignan mo dyan, mayroon dyan, sino ba yun? Yung isang beauty queen ba yun o artista na yung, I forgot. Kunyari may amnesia ako. Di ba? Na at 7 a.m. Para may text messages na 7 a.m. magkikita sila kasi paalis na sino yun? Paalis na yung kanyang jowa na jowa na senador. Eh kasi yung senador na yun mukhang butikol, mukhang butiki, 'di ba? Yung senador na yun. Talagang mukhang pipi talaga yung parang yung Feslock talaga kakaiba. So anyway, ay nakasabi ni Leona, mukhang amoy formalin. Correct. Sino yun? 'Di ba? Sino yun? Na makipagkita ng 7 a.m. kasi during that time, ayun, may nakahula na yata. During that time, yung kanyang jowa na mukhang tokko, di ba? Para si ako lang, tokko, rarampa na at may ipagtsoktsakan yata dun sa isang boylet. Yun na? Ano pa? Giatay, di ba? Alam na alam nyo lahat. Ano ba naman yan? Saan kukuha ng pera yung mga yan? Pera nyo yan. Amoy naptalina daw, sabi ni Migs. Tignan mo, maghanap kayo ng mga senador na mga mukhang bukbukin. Okay, yung mga mukha nila parang sinumpa ng langit, di ba? Pero nakakakuha sila ng mga bagets. Kasi itong mga bagets sa mga senador, yung mga jowa nila mga bagets, at itong mga kongresista, diyan po napupunta ang taxpayers' money. Pero ang ibibili ng Hermes. Pati pinambabayad pa ng boylet nila pag wala si senador. Okay, ikaw, imuestra natin kung gaano kayo kakawawa. Okay? Si senador o si kongresista magnanakaw sa kaban ng bayan.